Ito mga sir, Kawasaki Barako 175 yung ating ginagawang motor. At ang gagawin kasi natin dito mga sir ay magpapalit tayo ng piston ring at valve seal saka yung mga gasket. At first time ni Kulot na gumawa ng ganito. Kaya tutulungan ko muna siya dito. Alalayan ko muna. Dito ka kumanat. Tanggalin mo ito. Yan, tanggalin mo yan. Ito yung Kawasaki Barako to. Ngayon lang makakalas yan yung ulo. Ilang taon ka? 11 years? Ayos Panalo. Yung mga washer check mo. Malalaglag yan. 11 years. Ngayon lang ito mabubuksan. Yan, nabali na nga yung isang tornilyo rito. Dahil sa hindi nagagalaw yung mga tornilyo na yan. Ayun, kung sa sobrang higpit na dyan, ayun, i-stack up na. Napuputol. Kaya tatry natin mamayang tanggalin yan. Napakalaki ng makina nito mga sir. Nung nasa Weltic ako, ito yung madalas na lagi kong ginagawa. Kawasaki, tapos mga Rouser, mga Badja. Yan ang want to sawa ako dati. Nung nasa Weltic ako. Bibihira ako gumawa dati ng scooter. Puro ganito yung karamihan. Tapos yung stud nito yan, natatanggal yan para sa sniper. Pag buo mo siyang tatanggalin. Tapos ililis mo lang yan. Yan, yung washer. I-kuha mo yung washer. Tapos ito. Tanggalin mo yung stud. 4 na stud. Tapos yung stud na sa kabila, meron siyang takip. Dalawa yan. Yan sa isa. Ayaw mo lang. Yan. Yan, ibalik mo pati mga washer para di ka malito. Tapos ito, tatanggalin natin to. Ito yung compression release. Ito yung magandang klase kasi yung Barako to na parang inispat lang dito. Yun yung mabilis masira. Lagi kong problema nung time na yun. Lagi ito napuputol, natudurog. Pero ito yung magandang klase ito. Yan yung magandang klase na compression release. So, tanggalin nyo yan, yung tensioner. Yan, mamaya, tuturuan kita ng diskarte dyan sa tensioner. Dahil kakaiba yan sa Barako. Walang pihitan yan dun sa May technique dyan para ma-engage or ma-disengage yung pinaka tagatulak ng tensioner. Yan, tatanggalin nyo lang yung tangke, upuan, tangke. Yan, malabas na lahat ng kanyang pinakasingit-singit nung makina. Ito yung tension ng Barako mga sir na kakaiba. Yan. Mamaya ituturo ko sa inyo yung yan, diskarte. Kasi hindi yan pwedeng isalpak mo lang ng ganon nang hindi mo dinidisengage yung pinaka nagtutulak doon sa guide. Sige, tapos yung stud na lang. Yung
isang malaki. Gamitin mo. Pagka malambot na, yan ang gamitin mo. Kasi matigas yan. Dito sa amin mga sala, kahit anong motor gumagawa tayo. Hindi lang porket nag-umpisa tayo sa pagbablog sa Honda, ay hindi na tayo gumagawa ng ibang motor. Gumagawa tayo ng mga sala. Kahit anong motor. Kasi marami na rin kasi akong pinanggalingan. Galing pa ako sa multi-brand, saka sa mga China brand. Yan. Ang medyo may kahirapan sa pagtanggal ng stud, yung part dito mga sir. Yan. Kaya ang gagawin natin dyan, iangat muna natin to. Dahil naluwagan naman natin yan. Yan, iangat muna natin to. Kasi iniingatan natin malaglag yung washer nyan. Yan, medyo may yung wire. Yan. Tapos angat mo to. Tutusukin nyo lang dito ha. Huwag nyo isasagad. Yan. Gilid-gilid. Yan. Yung isa. Yan, kailangan galaw-galawin yan para matanggal mo yung yung stud dun sa kabila. Mahaba yun nandito. Maliit yung sa kabila naman. Ayan, medyo mahirap. Kaya kailangan mo talaga siyang iikot-ikot to. Yan, minsan minsan sinasabay ko na yan yung dalawa dyan. Yan, tapos angat mo dyan. Yan tatanggal na yan. Parang sniper lang din ito mga siya. Sige. Yan. Yung nagpapahirap dyan yung dowel pin mga siya. Tapos yung timing chain, yan, tagalin mo. Ibaba mo na yung timing chain. Ilubog mo. Tapos ingatan mo yung yung chain guide. Yan, tatanggalin natin. Tanggalin mo muna yung chain guide. Babas ka. Putertan. Malutong. Yan. Yan. Ay, may lamat na to. Late na pala to. May lamat na. Tapos tanggal ba to? Yung dowel pin. Yan, laki ng piston niya mga sir. Sakto-sakto yan talaga mga sir. Walang daya yung sisi niyan. 175. Ito may solve natin yung block. Medyo pahirapan din tong pangangat. Kaya sinusungkit ko dito. Okay, ano mo? Pagano, nangarawan mo. Sa loob ng 11 years, ngayon lang ito mabubuksan. Kaya asahan niyo po yan. Medyo, sige, galaw-galaw mo dyan. Yan. Okay. Yung pagsungkit ko mga sir, dito lang naman sa may bungad dyan. Huwag niyo isasagad kasi masisira yung block. Lalo kung hindi naman papalitan yung block. Kaya bungad-bungad lang. Pero maangat naman na. Yung nagpapahirap dyan, yung dowel pin. Okay. Ayan ito yung nagpapahirap dyan, ang kalawang. Yan. Sobrang tagal ba naman hindi nagagalaw. Sige, angat mo lang yan. Maganda, mag-check yan, bossing. Laki ng piston niya. Tapos, dahil naputol to, yan, nilinisan din natin yan. Tapos ito, masyadong marupok na. Yan. Tanggalin mo to ha. Kasi lilinisan natin to. Dahil piston ring lang yung pinapagawa ni sir. Magpapalit tayo ng piston ring, mga gasket. Tapos, valve seal change oil, saka yung chain guide na putol. Yung kunting ganun lang medyo nag-crack na kagad. Kaya, papalitan natin.
Sa sobrang tagal na rin yung mga 11 years ba naman. Tapos lagyan nyo ng basahan dyan. Yung nagpahirap, ito to. Itong dowel pin, kinalawang. Normal lang din naman yan. Kaya magsisimula tayong maglinis-linis muna. Lilinisan mo natin. Tapos dun sa cylinder head nya, ito, lilinisan din to. Lirepacing din natin para kuan. At i-regrinding compound natin to. Totally, maganda pa nga yung kuan nito. Wala mo lang basa. Tapos tanggalin mo yung magneto para matanggal mo yung chain guide. Kasi tatanggalin din naman yan dahil dyan tayo magtatakbid. Kaya yung langis matapon. Maglalagay tayo ng pansalok. Ito mga sa nalinisan na natin yung kanyang piston. Saka yung piston ring, ayan, na-install na. Hindi naman din kayo magkakamali pagdating sa mga ganito. Kung nakagawa na rin kayo ng ibang motor, halos pare-parehas lang din naman. Ayan. 2 saka 1. Yung laging maitim na yan, sa gitna. Ayan. Makikita nyo. Tapos may pangalan sa ibabaw. At sa piston ay narinisan na rin. Yan, exhaust. Yan. Kung walang nakalagay na exhaust, laging nakatutok doon kung may arrow. Walang nakalagay na exhaust at may arrow lang, papaganon nyo yan. Yan. Tapos ito na yung base gasket. Bago, mamaya lalagyan na ng pinang, siguro mga grasa na lang to o di kaya langis para hindi kalawangin. At nagpapabili pa tayo ng ng chain guide. Yung black ay linis na. Kumbaga nire-refresh natin to. Yung mga sinaunang motor kasi mahitibay yung kanilang black mga sir. Kita naman dun sa piston nung una, nung hindi pa tayo linisan, talagang hindi pa siya masa-masa, hindi siya bumabasa, kaya goods pa yan. Tapos susunod natin yung cylinder head, gagrinding compound, pero lilinisan muna. Tapos magpapalit tayo ng valve seal. Lahat naman ng pisa, si customer ang bumili, lahat ay original yung ginamit niya or pisa mismo sa Kawasaki niya binili. Yung piston ring nito, kung tatanungin yung magkano yung presyo niyan, 1,080 piston ring. Mahal kasi ang price ng ng pisa nito, ang Kawasaki nga sir. Kahit kung ako may Fury, yung talagang mahal. Sige, linis-linis muna tayo. Yan, ilinis ang gasolina yan. Tapos susunod yung nilinisan yung head naman. Yan, nilinisan na yung black mga sira. Yung head naman sinusunod natin. Tapos magpapalit tayo ng bagong valve seal dyan. After ng linis sa yung grinding compound, yung gamit natin grinding compound. Kung finishing lang yung gagamitin natin dyan. Yung piston ring, sa ikot mo muna. Magkatapat to. Ayan. Napaka-importante, huwag yung kakalimutan yung oil gap. Double check mo, ilayo mo ng konti. Tingnan mo mabuti. Ito lah. Kasi kabila. Yan, sasulok natin yung valve seal nya. Ayan, original yan. Genuine parts ng Kawasaki. Lagay mo sa clip ko.
Oo, mag-away nito. Kanya kalaki gusto mo ko yun. Yan, laki ng ano. Ang laki ng cams niya. Kaya napakalakas ng makina na to. Yan, tapos na yung head sa paglalagay ng valve seal, tapos rocker arm nalagay na rin. Kung sakaling magbabalve clearance kayo sa barako, andito yung tinginan kung ilan ba yung susukat yung valve clearance. Yan, andito. Tingnan nyo lang dito, valve slash, makikita nyo yan dyan. At yung tensioner guide, ayun na, pinila na natin ang bago. Tapos dowel pin, huwag nyo rin kakalimutan kapag ganito ay mayroon talagang dowel pin yan na huwag nyo kakalimutan dahil madideform yung block saka cylinder head, maaaring sumingaw. Yan, isa naman sa mahirap maglagay na naman ng kwan nito mga sir. Yan, syempre ito yung mga ginagawa pa rin natin at meron pa rin ito. Yan, hindi tayo nawawala lang gawa mga sir. Kung kunti man lang yan yung ginagawa, pero puro mga makina. Yan yung cylinder gasket, original din yung ating ginamit. Yan, lagyan natin yung cylinder head. Lalayan nyo lang dun sa sa chain guide. Diyan lang naman kayo mahihirapan. Pero kung nakababa yung makina, mas madali lang. Pero yung nakakabit sa chassis, medyo mahirap. Yan, balik mo natin lahat mga sira. Tapos papandoy natin mamaya-maya. Hindi naman kayo malilito dyan kasi kapag yung tinanggal nyo, doon nyo lang din naman ibabalik. Tinanggal nyo yung ganyan, ganyan, balik nyo lang din ang ganyan. May mga washer, balik nyo rin yung washer. At dapat bago nyo siya kinakalas, ay mabusisi kayo. Di baling matagalan kayo, kung personal ninyo, di baling matagalan kayo, at least sure ball naman kayo na hindi kayo magkakamali. Yung mga tensioner. Yan, tanggalin mo yung gis. Yan, pag natanggal nyo yung gis dito, itong tornilyo na to, mayroon siyang washer. Ngayon, ang gagawin natin dyan, para mailagay nyo to, kasi hindi nyo mailubog to mga saan, hindi nyo mailubog dyan. Ang gagawin nyo dito, ito, hatakin nyo to. Hatakin nyo siya ng, ganyan, sagad-sagad nyo. Waka mo, single kamay lang ako, waka mo muna sagli. Yan. Tapos itong pinakakanto na yan, itong may tapyas, itutok nyo dito. Tutok nyo dito. Hawakan mo yung tensioner. Yan. Kasi bibiglayin ko. Tornilyo. Ipitan mo. Ipitan mo.
Hawakan mo to. Pag pumitik ulit, di ulitin mo uli. Yan. Hawakan mo. Gamitan mo ng ano, Gis. Sa tulbang pa. Ikaw na. Mali ka naman ng tinusok. Kasi mo to. Yan, dapat ganyan mga sir. Pag inigpit, pagka sinagad nyo to, sasagad nyo yan. Tapos ito yung magiging pinaka-lock nya. At kapag i-release mo na to, luwagan mo lang to. Luwagan mo lang yan, tapos higpitan mo uli. Yun, okay na yan. Okay, balik mo na doon. Ayan, okay dyan. Tapos pagka inigpitan mo na to, gumamit ka ng open na gis. Luwagan mo yan. Pipitik na yung pinaka-rod doon sa loob niyan. Sisikip na yung timing chain. Saka mo na siya higpitan. Ayan, ikabit na lahat. Tangke na lang. Para matesting. Huwag may gasolina. Tapos kicker na, kicker. Painitin mo muna. Baka nakachok. Chok mo. Ayan, painitin mo muna. Saka ka mag-adjust. Baba mo yung chok. Baba mo yung chok. Tawa na, tawa na. Sige, painitin mo muna. Yan mga sir, maandar na siya. Pinapainit na lang. Tapos magka-adjust ng minor. Yan, masyado mataas. Baba mo konti, masyado mataas. Yung satong sako lang. I-diagnose mo. Gamitan mo ng diagnostic tools. Wala pa. Okay, balik mo na yan, Puan. Ayan, goods na.